Kuya, okay lang ba 1 cup of rice araw-araw for cutting? So yan, sagutin natin tong katanungan ni Tim. Tim. So 1 cup of rice, okay lang ba yan for cutting? Syempre, okay na okay po yan. Okay lang mag-rice ka, 1 cup of rice sa cutting. Pero make sure, okay, eto mayroon pa rin diyang make sure. Make sure na na-achieve mo pa rin yung calories na kailangan mo. So kung 1 cup of rice ka, dapat dagdagan mo yung protina na kinakain mo and yung fats. Okay? Yung fats. Kasi baka mamaya, sobrang konti ng fats mo, tapos yung 1 cup of rice ka lang, tapos yung protein mo, sobrang konti din for cutting. Ang mangyayari kasi sa iyo niyan, pag yun ang nangyari, pag sobrang konti na lang ng kinakain mo, parang magiging crash diet po ang tawag dyan. So, ano bang mangyayari kapag nag-crash diet ka? Siyempre, unang-una, manghihina ka. After mo manghina, papayat ka. Yan naman ang gusto mo, pumayat, di ba? Pero ang pagpapayat ng ganyan ay pangit. Kasi pati yung muscle mo, madadamay. Kasi crash diet mo, sobrang konti ng calories na pumapasok sa'yo. Kasi 1 cup of rice ka na lang, tapos sobrang konti pa ng protein mo. Tapos yung fats mo, sobrang baba din. So, pangit. Magiging ano ka, ting-ting. Okay? Pati yung muscle mo, mauubos. Tapos may tendency pa niyan na mag-loose skin ka dahil sa crash diet na nangyari. So, ang mapapayo ko sa'yo, kung magwa 1 cup of rice ka per day for cutting, dadagdagan mo ang protein. Okay? So, titimbangin mo yan. Kailangan, yung hindi mo mapupunan ng kanin, okay, yung mga natanggal, nabawas mong kanin, dapat madagdagan mo yan ng protina. So, medyo complicated yan, pero mapapayo ko sa'yo ay goods na goods yan. Okay? Ang masasabi ko, goods na goods yan. Mabilis kang papayat yan. Pero dapat talaga dagdagan mo. Okay? Lalo na yung mga fibers, mga gulay, kailangan magdagdag ka niyan kasi kung wala kang gulay, mahihirapan kang mag-digest. Okay? Yung poop mo kinabukasan, baka mamaya magkano ka pa. Hindi ka matay sa isang araw. Ganun yun. Mahihirapan kang dumumi. So, kailangan mo pang kumain ng mga vegetable, lalo na yung mga gulay, yung mga green leafy, yung mga dahon. Okay? Ano ba example ng mga dahon na kailangan mong kainin para medyo maganda yung digestion mo kasi sobrang konti na ng kakainin mo. Ang kailangan mo dyan ay lettuce. Pwede yan. Lettuce, unang-una. Pangalawa, pwede ka rin magpipino. Okay din ang pipino. O kaya kahit ano pang mga dahon na pwede mong kainin. Okay yan. Kailangan mo kasi na fiber kapag ganyan. Lalo na nagda-diet tayo. And make sure, eto pa isa, kapag magkakating ka, dapat yung vitamins mo ay maganda din. Okay, dapat may mga vitamins ka kasi pag konti na yung nutrients na pumapasok sa'yo, dyan na papasok yung mga vitamins. Kailangan mo yan para hindi ka manghina at matutuloy-tuloy mo ang pagda-diet mo. Ang tendency kasi niyan, pag nanghina ka, syempre minsan, susuko ka na eh. Ayaw mo na. So, para maiwasan natin yung pagsuko at matuloy-tuloy mo ang pagda-diet mo, kailangan mong uminom ng mga vitamina at kumain ng mga protina.